Tuluyan na ngang lalakas pa ang Gilas sa tulong na rin ng mga players na kagaya ni Ange Kouame at kung sakali na pinalad na mabigyan ng exemption na maging local player ng Gilas ay magiging malaking tulong para sa ating national basketball team at Benny Boatwright na malapit na ngang maging naturalized player ng Gilas. Ito ang mga players na makakatulong nga rin para mas lumakas pa ang ating Gilas team. Pero bago nga ang mga ito, Kushigaya Alphas muna laban sa team ng Hiroshima Dragonflies. Andyan ang laro ng Japan B1 B-League pagkatapos ng second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Tinawag na crazy idea ng isang insider sa kampo ni Kai Sotto ang paglalaro nga niya sa USNCAA Division 1 dahil aalis si Kai Sotto sa Japan B1 B-League at mawawala ang kanyang malaking kontrata para sa halos walang bayad sa USNCAA Division 1. At totoo nga naman ito, isa pa, walang kasiguraduhan na makakapasok si Kai sa NBA kahit na maglaro pa siya sa USNCAA Division 1. Inulit na nga rin natin ito ng ilang beses, napaka-risky ang paglalaro sa USNCAA Division 1 para dito kay Kai at ang pinaka-safe pa rin talaga na daan ay ang paglalaro ni Kai Sotto sa NBA Summer League at makakuha ng NBA two-way contract at sa ganitong paraan siya ang magiging first homegrown Pinoy na makakapaglaro nga sa NBA. Pwede ngayong 2026 kung hindi naman kaya ay sa 2027 dahil nandun na si Kai sa pintuan ng NBA. Ang pinakamalapit na pathway para dito kay Kai na makapasok siya sa NBA na hindi nga rin ganon kadelikado at wala pang gaanong magiging damage sa financial ni Kai Sotto. Kung iisipin natin, mahal rin ang cost of living abroad at sa isang season lang na hindi maglalaro si Kai Sotto o walang kontrata kagaya ng sa Japan B1 B-League ay malaking loss nga rin ito sa kampo ni Kai Sotto at kay Kai na mismo. Kaya nga tinawag ito na crazy idea ng isa sa insider sa kampo ni Kai. Kung pag-uusapan nga naman ang NCAA Division 1 pathway ay napaka risky nito at walang kasiguraduhan habang ang NBA Summer League ay mas safe na pathway para dito kay Kai Sotto sa lahat ng aspeto sa kanyang karera bilang isang pro, sa kanyang financial at kasabay pa nga nito ang kanyang NBA chase. Ang isa pang daan ay tulungan niya ang Gilas na makapasok sa FIBA World Cup 2027 at magpasiklab siya sa FIBA World Cup 2027 laban sa mga NBA players. Ito ang nakikita natin na mas papabor sa ating big man na si Kai. Galing na nga rin si QMB sa USNCAA Division 1 bago lumipat dito sa Pilipinas at naglaro para sa Fighting Maroons. Nakita naman natin na ang isa sa kakampi noon ni Kai Sotto sa NBA G League Ignite team, ang naging second round number 31 pick sa NBA draft na si Isaiah Todd ay naglalaro na ngayon sa Taiwan P-League pagkatapos ng kanyang mahigit 2 years na NBA career. Ito ang nakikita natin kay Kai Sotto, pwede siyang makakuha ng NBA contract sa NBA Summer League. Two-way NBA contract ang pinakaposible talaga at sa pamamagitan nito ay magagawa nga ni Kai na maging ang kauna-unahang homegrown Pinoy sa NBA. Mission accomplished tayo kapag ito ang nangyari, magkakapaglaro si Kai Sotto sa NBA. Kung naging maganda pa ang kanyang laro ay posible na ma-upgrade ito sa isang regular contract. Bakbakan sa Japan B1 B-League, Kai Sotto at Kushigaya Alphas laban sa team ng Hiroshima Dragonflies na unang team ni Kai sa Japan B1 ang laro natin sa game day. Balik na nga ulit ang Japan B1 B-League pagkatapos ng second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at heto na nga ulit ang nag-iisang Kai Sotto. Nag-a-average si Kai sa Japan B1 B-League ng 9.4 rebounds. Malaki-laking numbers ito para sa ating big man na si Kai. Hindi lamang yon, halos kababalik lamang niya mula sa ACL injury. Pero naging sunod-sunod nga rin ang kanyang magandang performance. Yung schedule nga lang ng NBA Summer League ang tinitingnan natin at kung nag-ensayo si Kai sa isang NBA team at napabilang siya sa roster ay hindi nga yata makakapaglaro si Kai para sa Gilas, pero hindi rin masama. At kung naging maganda ang performance ni Kai Sotto laban sa team ng New Zealand at Australia ay hindi rin malayo na ito ang magiging daan para ma-scout siya at maging tulay para siya nga ay makapasok sa NBA. Walang duda naman na kaya ni Kai Sotto na makipagbakbakan sa loob ng paint at yung team nga lang na makapagbibigay sa kanya ng chance isang NBA two-way contract at subukan nila ang lakas ni Kai sa NBA. Kung maganda ang performance, i-extend nila, lalong-lalo na kung bibigyan nila ang isang Kai Sotto ng playing time at mga plays na naaayon sa kanyang kalakasan.